Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ay ang stocking and dispersal of tilapia fry and freshwater prawn. At ito ay ginawa ko para maging model, example sa ating pong mga kababayan para po sila ay magkaroon ng livelihood program. Dahil dati, lagi ko sinasabi, magtayo kayo ng mag-culture kayo ng tilapia, mag-culture kayo ng ulam. So, hanggat wala naman sila nakikita, ay wala talagang mag-start. So, sinimulan ko at hopefully ay maraming gumaya para magkaroon po ng livelihood at maraming mga kababayan. Wala pang kayo dito ba yan? O pang parang kulang pang kainin. Pero, syempre, kailangan makita nilang mga kababayan natin na nagbenta. So, magbebenta rin ng part at mas marami siguro makakain. Kasi, syempre, trial lang. Pero sa mas kulang halaga ba? Market try. Para alam ng ating mga kababayan na para maging competitive din siya na ang culture na tilapia at ang prawns ay pwede mabenta dito sa atin. Mayora, Janet, nagsimula sa inyo, paano pagka marami pong gumaya, susuportahan po ba ito ng lokal na pamahalaan? Yes po, talagang kailangan maraming gumaya. Para dito ang bayan po ng Mataas na Kahoy ay makilala din sa pagkukulture ng mga tilapia at saka pagkukulture. Ano pong suporta may bibigay niyo sa kanila, Mayora? Meron naman po kaming mga assistance na pwede po maibigay kung sakali po na may gusto po na mag-start po ng project, and then makakakuha din po tayo ng tulong sa BIPAR para naman po din sa mga prize. Ano po yung programa nyo dahil po ay buwan ng kababaihan? Marami po tayong mga nakaline up na programs, and especially ito ay buwan ng kababaihan, at the same time ay 92nd Founding Anniversary ng Bayan ng Mataas na Kahoy. So from March 18 to 23, marami po tayong activities. May agri-fair, at yung sa mga kababayan yung Sumbaling Kids, at yung Lucha ng Mataas na Kahoy 2024 na coronation day on March 23. May mga street dancing at kung ano na po yung mga activities. Ganda probinsya. Mayor, ilan po ang target ninyo na mag-service po ninyo itong patient ninyo? Depende po kung sino po yung mga interested na ganito. Kasi hindi ko naman po rin i-assign. Ay kailangan po yung may puso para sa pag-alaga po ng tilapia at mga. Pero ngayon, iba ilan po lahat ito? Ang tilapia po ay nasa 10,000. Ang ulang po ay 150. Pero dadagdagan po po yan. Meron pa po ako isa doon, nalalagyan ng tilapia. Ang mas malaki yun, mga 8 by 10. Mayora, bali magkakaroon din ba kayo ng parang seminar para sa mga gusto po matuto ng pag-aalaga ng tilapia at ulam? Yes po, magkakaroon po kami ng seminar at kukuha po kami ng mga interested na para maituro po namin kung paano po ito gawin. At saka, ito rin po study na to para malaman po kung paano mag-lessen yung cost. Kasi pag ganito pong concrete, medyo mahal. Pero pag gano'ng hukayin lang po sa lupa, lesser ang expenses. So, alin Mayor, ipopromote nyo itong paghukay po ng lupa? At paano po yung mga gastusin ng ating mga gustong tilapia at mag-ulang? Ilalaan ba ito ng lokal na pamahalaan o ng DA? Ano po ba Kasi maglalaan? kung yun po gagawin yung hukay, madali lang naman yun. Hukay lang po yun, siguro mga 1 meter. Then lalagyan lang po siya ng lining na UV plastic. Ayun, opo, lalagyan ng plastic. And then yung mga fingerlings po, magmumula sa Pwede po natin i-request sa BIPAR. BIPAR. Ayun, opo. So first time itong gagawin sa Mataas na Kahoy, ma'am, no? First time po. Oo, na magkakaroon ng ulam. So itong ulam na to ay magiging permanenteng ulam na ng mga taga-Mataas na Kahoy kasi isa po ito sa masarap na fresh roll. Mamahalin At pa. saka mamahalin. maganda pong price sa market. Opo, ang ganda ang price. So parang, sino Mayor ang nag-udyok ma'am sa inyo dito na ito po ay gawin? Ma'am. Ayan po yung mga taga-BIPAR kasi malimit po sila dito. Ayan, pag nagbibigay ng mga tulong po sa ating mga farmer, sa Fisher Hawks, so sabi na, ma'am, ba't hindi po kayo mag-try mag-culture ng tilapia? So,
dati po dun sa demo farm. So, hindi ako ng instruction dito. Kasi maraming mga activities po sa agriculture, so hindi ko nagawa. So, naisipan ko ako na lang po muna mag-start. And then, they will follow pag nakita ko nila ito. Opo. Sumusuporta rin po si Vice J sa sa inyong programang ito, Yes Mayor. po, kasi ako naman nagpo-construction ko, siya nagbabayad. Yun po magandang suporta. Okay, Mayor, baka meron kayong gustong sabihin pa at yun po, panawagan na rin sa mga kababayan natin sa buong Batangas at Yung suporta ni Vice Mayor sa lalawigan. Happy Women's Month po sa lahat ng mga kababaihan. Para po sa aking mga kababayan, this is a project for you na kung sakali na magustuhan po nyo ay just keep in touch with the Mayor's Office and the Agriculture Office. Kami po naman ay handang tumulong kung paano po kayo makapag-establish ng ganitong farm. At ito po ay magandang livelihood program kasi po yung food is a basic necessity. Kaya makukuha natin yung magandang market para po dito. Sa mga taga-lalawigan po, suporta ko ni Vice Mayor Jay. At sa mga taga-lalawigan po ng Batangas, ako po yung humingi ng tulong sa inyo para siya po ay masuportahan at siya po ay nangangarap na maging ama ng lalawigan ng Batangas. At umasa po kayo na kami po mag-asawa magkatulong para palaguin po ang ating lalawigan ng Batangas at kilala naman po natin si Vice Mayor J. Manalilagan na bukas po ang kanyang puso para sa lahat. Hindi niyo po kailangan maghanap ng connection or mga padrino para po siya ay makausap. Anytime po at accessible naman po siya. Madali po siyang lapitan. Yun po. Maraming salamat po, Mayor Janet Magpantailaga ng Bayan ng Mataas Makahoy.